Haan at mga feeling bata. Mga feeling bata, no? Bata by heart. And as we start, ayahan ko po ang lahat na tumayo at tayo'y mag-awitan ng dalawang awitin. Tawagin po natin si Choi, our song leader. Choi, please. Hello, ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Let's sing. To God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. To God be all the glory. Let's have another song. Victory in Jesus. I heard an old story. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing,
How He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, Dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Amen. God be all the glory. Ngayon na po tayong makaupo. Yan. Okay, request ko po, Yate Aida, dito. Meron pa po mga upuan dito. And sino pa bang iba? Parang may namimiss ako yung mata ko. Sino bang hindi ko nakikita ngayon? No, wala naman na siguro. And salamat ulit. And mamaya, may mga hinanda tayo, mga snacks. And pag uwi, may mga dala tayo. Pero alam natin na hindi yan yung pinaka-goal natin dito, no? Pero before tayo dyan, sa mga iba pa natin pag-uusapan, tayo muna ay manalangin. Maghingi tayo ng gabay at blessing galing sa Panginoon. Tayo manalangin po, yuko natin ating ulo, pikit natin ating mata. Heavenly Father, salamat Panginoon sa hapon na ito kung saan kami ay dinala mo dito sa bahay panambahan. Lord, salamat sa bawat isa na nandito, sa bawat kapatiran, at mga kaibigan, and even sa mga bisita namin ngayong hapon, Panginoon. Kayo po maggabay sa amin, Panginoon, sa aming mga gagawin. Salamat sa awitin na sinasabi that all glory belongs to you. And Lord, salamat because we have the victory through Jesus Christ na ngayon ay mapag-uusapan namin, Panginoon. Alam po namin na mga bagay dito sa mundo na aming pinagugugulan ng oras ay importante, lalo na sa pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Ngunit alam po namin din, Panginoon, na kayo ang may hawak ng lahat at kayo ang may-ari ng lahat. At kung ibibigay namin aming oras, atensyon, at aming buhay sa inyo, ito ay hindi sayang. Ngunit alam po namin na ito ay katagumpayan. Lalong-lalo na, alam po namin na kayo ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa inyong kapangyarihan na kahit kayo ay mataas at kami ay mababa na mga tao lamang, kami ay inyong minahal, Panginoon. Salamat sa inyong pagmamahal na kung saan gusto nyo po na ang lahat ay makapakinig na inyong salita. Gusto nyo po na ang lahat ay makilala ninyo. And even, Father, salamat sa inyong mga pinadala ng mga kaibigan na kung saan kami nakapunta dito. At Lord, we pray sa mga pag-uusapan namin ngayong hapon, sa aming mga masasaksihan, sa aming mga ma-experience, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng kagalakan sa aming mga puso at maunawaan namin ang mensahe ng inyong salita, Panginoon. Lord, please bless each and every one. Kayo po maggabay sa lahat at kayo po ang mag-undertake sa lahat na aming gagawin ngayon. Binabalik po namin lahat ng papurit, pasasalamat sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, i-ask ko po si Arnel para i-kumusta po natin ating mga bisita at nandito po yung mga pangalan nila para gusto lang din po namin na makilala ang bawat isa at saka malaman kung ano mga pangalan ng bawat isa. Okay? Sige po. Good morning po sa ating bawat isa. Kami po ay nagagalak. Jesus Christ is happy. Kasama namin kayo dito sa Shiloh Bethany Baptist Church. So, tawagin ko po yung ating mga first-time visitors. Pag nadinig po ninyo yung pangalan ninyo, please kindly stand up so we can appreciate you very much. Okay? First, Calix Paras. Yan. Thank you, Sir Calix. Kit R. Obispo.
Ayan. Si Mamish R. Obispo. Magkapatid kayo? Ano kayo? Twins? Ay, very good. Then Tyler. Yan, si Tyler. Casey Ganutan. Ayan. Welcome, Casey. Rachel. Ayan. Thank you, Ma'am Rachel. Andan, Cassandra. Thank you, Ma'am Andan. Family Princess, Kate. Ayan. Thank you very much po na kayo po ay nakasama namin ngayon. And then later on, we will have a message. I know it is not an accident that you are here. There is a purpose. So listen carefully. Mamaya po sa ating message na ihatid sa atin mamaya ni Pastor. And so on. Let's continue to our... patayin natin muna uli yung ating mga visitors. Then, let's give them a round of applause. Tayo po kasi sila lahat. Ayan. Wag nyo naman bilisan umupo. Wait lang. Ayan. So, let's give them a round of applause. Lahat po tayo. 1, 2, 3, go. Ayan. Thank you very much. Salamat po at nakarating po kayo sa amin dito sa Shiloh. Okay? Hello? Hello? Merito. Pwede na ba? Okay. Magandang hapon sa ating lahat. Yung skit natin ngayon ay ito yung tinatawag na modern day Lazarus and Rich Man. Palakpak po tayo please. Isang araw, may batang kumakain. Yung pangalan niya ay si Rick. Ito si Rick ay nasa kanya yung lahat. Branded na sapatos,
pinaka-latest na cellphone, libo-libo yung followers sa social media, at maraming kaibigan. Makikita po natin yung sarap nilang pagkain. Ano kaya yung sabi ni Rick? Habang kumakain sila Rick at ang kanyang mga kasama, sa gilid may isang kawawang bata. Yung pangalan niya po ay si Laz. Ito naman si Laz, walang magulang, masakit yung katawan, at maraming sugat-sugat sa kanyang katawan. Ano kaya yung sabi ni Laz? Habang nakaupo sa gilid si Laz at kanyang kasama, may maraming taong dumadaan. Ano kaya nangyari dito? Dito natin makita mga kapatid na si Laz wala na ngang pera, ninakawan pa. Kaya nakaupo si Laz, umiiyak sa gilid. Pero habang umiiyak, nakita niya sa unahan, may mga batang kumakain. Nakita niya siguro na ang sarap naman ng kinakain nila. Baka siguro bigyan ako ng pagkain nito. Ano kaya yung ginawa ni Laz? Dito natin makikita mga kapatid na si Rick ay ayaw niyang magbigay ng pagkain. Makikita natin na gusto niya lang sundin yung ano yung gustong gawin. Walang araw para pa sa Panginoon. Pero habang kumakain sila Rick, may dalawang youth. Yung plano nila ay mag-share ng gospel. Kasi makikita natin mamaya, si Laz ay napag-sharean at yung isa ay kilala si Rick. Ano kaya yung mangyari? Dito natin makita mga kapatid na si Rick ay walang panahon para sa Panginoon. Palagi niyang sinasabi na, next time ka na Lord, ako na yung mauuna sa buhay ko, ayaw kong sumunod sa'yo. Hindi na alam ni Rick na yung buhay niya ay kinabukasan mawawala. Mamaya makita po natin kung ano yung mangyari. Kasi dumating na yung kamatayan kay Rick tapos kay Laz. Tingnan natin, ano kaya yung sabi ni Rick? At dyan po natatapos yung maiksing role play po natin. Gigi, gusto kayo, kanta pa kayo. Paon ng ilaw. Sige. Sige. 1, 2, 3, go. Okay, sing na. Wala ng music.
At doon po, yung natatapos yung presentation ng youth. Thank you po. Ayan, maraming salamat po sa Panginoon sa buhay ng mga batang ito at their young age. They're sharing the gospel through the skit, no? So, aren't you happy, mga parents, na nakikita po nyo yung mga anak ninyo nandito sa stage? Di ba? Napakasaya, di ba? It's a great thing. It's a great opportunity na grab natin yung time na to. Then, no much further ado, may I call on the choir? Hello, hello.
Maraming salamat po sa choir. I hope you enjoy yung a little performance ng Shiloh, mga visitors. So, sa ngayon po, darako tayo sa main purpose kung bakit po tayo nandito lahat. To listen to the Word of God. And just like what I told you earlier, especially sa mga visitors, it is not an accident that you were here. There is a purpose. And I hope this purpose, you can see it in your life. Sa message po ni Pastor Aris Paculio, nahihatid po niya sa atin. So, may I call on Pastor Aris? Hiningal lang. Amen. Salamat po sa mga bisita natin. Marami dito ang may dalawa na hindi naglagay ng edad nila. Hindi ko alam kung bakit. Bata pa. Okay, salamat. Thank you, kids. Alam niyo po, ang story ng kanina na iniskit nila, it is from the Bible, na kung saan may mayaman at may mahirap na mga tao. Diba? And it's reality of life today. May mga mayayaman talaga at may mahirap talaga. No? Pero umabot sa kanila parehas ang araw na sila ay pumanaw. Tanong sa atin, just like kanina, sino daw yung isa? Si Rick. Si Rick, nasa kanya ang lahat. Mayaman, maraming kaibigan, maraming followers sa Facebook, sabi pa kanina. Pero nung time na nawala siya, nangyari sa kanya? Nasa impyerno, hindi lang natin nakikita. At walang tao na galing sa impyerno na nagsasabing, galing ako sa impyerno! Meron na ba kayo narinig? Wala pa. But the Bible is real and it's true. Alam niyo po, ang Biblia, ito ay sulat lang. Pero ito ay galing sa Diyos. Etong Biblia na to, sulat lang ng tao. Bakit kaya tao nagsulat? Kasi para ito sa mga tao. Binigay ng Diyos na nakakaalam ng lahat at nagmamay-ari ng lahat upang maintindihan ng tao ang kanyang buhay. And ngayon ay inimbitahan namin kayo and we praise God that you are here sa aming first evangelistic service as titled ay ano nga po? Ngayon na, pa-flash mo please. No? Ngayon na. Kasi tulad kanina, kahit anong estado ng buhay ng isang tao, mapamayaman, mapamahirap, matanda, bata, posibleng mawala. Posibleng mawala. At kahit mayaman o mahirap ka man, pag hindi mo pinakinggan ang salita ng Panginoon, the Bible says, and the lake of fire is the second death. At lahat ng tao ay makasalanan, dun tayo papunta. But we praise God. Ngayong araw na to binigyan tayo ng pagkakataon na makapakinig ng kanyang salita. And just like kay, sino pa yung isa kanina? Si Laz. No? Si Laz. Sabi niya kanina, nung namatay siya, sabi niya, ang pogi ko na. No? Pogi ba si Chris? Salamat sa Panginoon, pogi. No? Pogi ko na. Wala na. Bakit? I just want to share this. In 1 Corinthians 15, bago po tayo sa mensahe, because I am blessed. At masaya ako na even sa mga bata natin ay nagkakaroon na sila ng idea. Because how we perceive about the future and even the reality, especially God, it affects our daily life. No? Kung ano yung isipin natin at ano yung pananaw natin sa Diyos, it affects our very lives. Our everyday lives. Kaya I am praising the Lord kahit mga bata pa to sila ay natuturuan na ang buhay ng isang tao ay mahalaga at ang buhay ng isang tao ay isa lamang, hindi na dalawa, wala nang next life, no? Usok pa naman yun sa mga bata, bawi na lang next life. Pero wala na pong next life, no? And I pray na kahit yung mga bata ay maintindihan talaga to. Gusto ko lang i-share to saglit. In 1 Corinthians 15:51, ang sinabi ng Bible dito, kung pwede po ma-flash sa screen natin, the Bible says, "Behold, I show you a mystery." Papakita ko sa iyo ang isang misteryo.
we shall not all asleep, or we shall not all sleep, but we shall all be changed. Tulad kanina, si Las nakaupo dito at sabi niya pa, gutom ako. At ang pagpapakilala sa atin, may mga ketong, madumi, mabaho. Sabi pa nga kanina, ayoko dito, amoy dumi. Pero ang taong nananampalataya sa Panginoon, we shall all be changed. At alam nyo ba sa langit, itong mga nararamdaman nating mga sakit sa katawan, sa bewang, sa tuhod, meron na ba dito? No? Meron na siguro. Sakit sa ulo, lalo na pag mabait ang anak. No? Sakit sa puso, iniwan ng kaibigan, hindi na kaibigan ng kaibigan. Sa amin dati ganyan, no? Kalaban na tayo. No? It will all be changed. Itong mga ngipin natin na kulang-kulang minsan, no? Kulang buhok na maputi, mapapalitan yan. If you will accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Kaya gusto ko pong iayahan ang lahat na tayo dito sa mensahe na to, ngayon na sinabi nga dito, hindi ko po alam kung nababasa ninyo, pero sabihin ko na, basahin ko na lang po para sa ating lahat. In 2 Corinthians chapter number 6, verse number 2. 2 Corinthians chapter number 6, verse number 2. The Bible says here in 2 Corinthians 6:2, sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang panahong nararapat. Ito na ang araw ng pagliligtas. Manalangin muna tayo bago tayo dumako sa salita ng Panginoon. Panginoon, salamat for this time. Salamat sa mensahe ng awitin, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na resolved in following you. There's no turning back kasi alam namin, Panginoon, once na nakilala ka namin sa aming buhay, there is no greater joy other than serving you and knowing you as our Lord and personal Savior. Salamat din, Panginoon, sa mga bata na nag-skit kanina, Panginoon. Alam po namin na maikli lang yung time na nabigay sa kanila. Ngunit alam po namin na lahat ng tao ay papunta sa realidad na tinatawag na kamatayan. Hayaan niyo po na ang mga tao nandito ngayon, kami, bawat isa, ay maliwanagan sa patutunguhan ng buhay namin na ito ay kamatayan. Ngunit, may pinangako po kayo sa amin na buhay na walang hanggan. And hayaan niyo po na kami matuto mula sa inyong salita at maunawaan at matanggap namin, Panginoon, na kami ay makasalanan, walang magagawa sa buhay, ngunit may nagmamahal na Diyos. And Lord, hayaan niyo po na ang hapong ito ay maging pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mga nagpagal. Salamat sa mga leaders na nag-asikaso, even for everyone that is here. We praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. Alam nyo, ang oras, hindi ko na naiintindihan minsan. No? Pag hinihintay natin ang oras, ang tagal. No? Ang oras ay di mapaliwanag. Bumibilis kapag di inaasahan. Lalo na pag may ginagawa kang project, no? Sa mga bata, pag may ginagawang project, uy, 12:00 na, bukas na lang ulit. Tapos kinabukasan, di na mapapasa. No? Bumibilis kapag di inaasahan. Bumabagal kapag hinihintay. Ang kasabihang ito ay tungkol sa oras natin kapag tayo ay masyadong abala sa mga gawain, sa sobrang daming ginagawa, hindi na namamalayan ang paglipas ng oras. And you know, lagi kong sinasabi dito sa church, lahat tayo, pagka-anak pa lang natin, mayaman na tayo. Bakit? Ganyan lahat, ganyan. Sige daw po. Taas ang kanang kamay, kaliwa, kanan, right hand. At i-close natin. Close. Yan. Para mahinuli tayo sa hangin. Ready, go. What is in thine hand? Anong nasa kamay mo na hindi mo nakikita at ang sinasabi ng iba, it is precious as gold.
Mamahalin ito tulad sa isang ginto. Anong nasa kamay nating lahat na hindi natin nakikita, pero ito'y kayamanan? Ano daw? No? Sinabi pa sa English, pwede na ibaba ang kamay, no? Time is gold. Time is gold. Anong ibig sabihin nito? Na ang oras natin, kahit hindi natin nakikita, pero hawak natin sa ating mga kamay. Ito ay precious. Ito ay mamahalin. Sa sobrang mahal ng oras, hindi natin kayang bilhin, hindi natin kayang balikan kung ano yung lumipas na. Kaya ba natin? Alam nyo, salamat tayo sa Panginoon, inalaw niya magkaroon tayo ng technology. No? May mga cellphone na kung saan ang mga pagkakataon at ang mga pangyayari ay pwedeng i-record, i-video, i-picture, i-selfie. Pero yung mga bagay na yan, kahit gaano pa kaganda yan, nandito na lang yan. Hindi na mababalik. Tama po ba? Tama ba? Hindi na mababalik. Nandito na lang yan. No? Hindi natin namamalayan ang paglipas ng oras. At kahit anong antay natin, antayin natin yung oras. Tila hindi ito umuusad. Ang pinakamagandang regalo na binigay sa atin ng Panginoon ay ang oras natin ngayon. Nagpapasalamat ka ba sa Panginoon nga ngayon ay nakakakilos ka pa rin at nakakagalaw at ikaw ay nandito ngayon? Dapat natin pasalamatan. Ito ang pinakamagandang regalo na binigay sa atin at pinakamahalaga sa isang tao, ang oras natin. Hindi matutumbasan ang mga alaala at ang oras ng pinagsamahan ng kung ano-ano pa ng mga bagay. Pero ngunit, minsan at madalas, mas importante ang ibang bagay na tulad ng sinabi ko kanina, time is precious. Pero madalas na ginagamit at binabayaran natin ang ating oras o binabayad natin ang ating oras sa mga walang kahubuluhang bagay. Alam nyo ngayon, and I just want to share this, lalo na sa mga kabataan, mga bata, no? Madalas na nauubos yung oras natin, even sa youth, dito. Manood, ng manood, ng manood, ng manood, ng manood, ng manood. At pagkatapos, wala rin. Anong natutunan mo? No? Pero before tayo dyan, kasi baka isipin, grabe naman to si Pastor, para kaming pinapagalitan doon Hindi po. Nagpapaalala lang. Kasi importante ang oras natin at hindi na nga mababalik. Bakit? According to James chapter 4, verse number 14. Sinabi dito sa Bible, James 4:14, whereas ye know not what shall be on the morrow. Alam ba natin kung ano ang bukas? Alam ba natin kung ano ang bukas? Siguro may mga plano tayo na bukas ay may pasok na naman. No? Ito yung susuotin ko. Ito yung mga gagawin ko sa school. And may bisita tayo dito, si Ate Casey. Looking forward na ngayong May ay lilipad na naman. Tama po ba? Tama pag-alala ko. No? Pero, kahit anong gawin natin, hindi natin mahuhulaan kung anong mangyayari talaga bukas. No? And the Bible says, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok na meron ngayon, nakikita ngayon, at sandaling lumilitaw at agad nawawala. Intindihan natin? And maraming mga tao nagtatanong na, kailan ba birthday mo? Alam ba natin yung birthday natin, mga bata? Alam niyo yung birthday nyo? Alam natin, tama? Pero ang tanong ko,
kailan kaya yung death day natin? Alam kaya natin kung kailan tayo mamamatay? Chris, si Laz, alam mo kaya kung kailan ka mamamatay? Hindi. Si Tatay Peter, tanungin natin, pinaka may edad, wag naman yung bata. Tay, alam niyo po ba kung kailan kayo mawawala sa mundo? Hindi. Hindi. No? Wag mo na ngayon, ha? No? Hindi natin alam kung kailan. Pero one thing is for sure, isa ang sigurado, na tulad ng sinabi ng Biblia, na ang buhay natin dito sa mundo, hindi natin alam ang bukas. Ito ay parang usok lamang na nakikita natin ngayon at mamaya ay. So one thing is for sure. Death is sure. Kung alam mo kaya ang mangyayari bukas, ano kayang gagawin mo? Kung alam mo kaya na, example lang natin, next week, mawawala na ako sa mundo. And may ibang doctors nagsasabi na, Sir, Ma'am, ang buhay nyo dito sa mundo ay 6 months na lang. May mga narinig na ba kayong ganyan? No? Yung mga terminal case na sakit, sinasabihan sila, 6 months na lang, 3 months na lang ang buhay mo. May isang doktor pa nagsabi, Dok, ano na mangyayari sa akin? Sabi nung doktor, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasensya, binibilangan niya na lang pala na 10 seconds na lang. Pero hindi natin alam kung kailan. That's why, sa theme natin ngayon na, dapat sigurado ka kung saan ka papunta. Ngayon na. Kasi one thing is for sure, ulitin ko po, one thing is for sure, death is sure. Death is sure. Grabe si Pastor, pananakot. Hindi po ito pananakot. Ito ay realidad ng buhay. At napakalaking role ng ginagawa natin sa ating buhay ng isang tao na sinusukat natin ang ating araw sa 24 hours. Araw-araw may schedule tayong sinusundan, may schedule tayong eto yung gagawin ko, oras para pumasok sa school, pumasok sa office, magtrabaho, manood, at oras para umuwi. At oras para sumipot sa isang gathering, sa isang meeting, sa importanteng ganap. The list could go on and on and on. But the real talk is, the moment na hindi natin magawa ang mga bagay na ito sa loob ng itinakda nating oras sa mga schedule natin, we have to face a specific consequence. Alam nyo, na minsan nahihiya ako sa mga couple dito sa church. Ito si Ate Lenry and Brother Marlon, minsan nahihiya ako sa kanila. Kasi madalas kaming nakakauwi, sunod-sunod na ng mga gabi, alas 10, alas 11, alas 12, lalo si Pastor, alauna, uwi pa Makati. No, pero minsan nahihiya ako. And dahil sa ganong oras ang na uwi namin, minsan, yung mga trabaho nila apektado. Yung ako apektado. Pastor, isipin nyo, gigising dapat ng 5:30 para makaluto, para makakain, para makaligo, para pagka 7, trabaho na. At hanggang 5 na yan, hanggang alas 6, hanggang alas 7. Pero pag hindi natin nagawa yung mga bagay na yun, madalas compromise, nasisira ang schedule. Tama? We have to face specific consequence once na hindi natin nagampanan yung mga bagay sa oras. Minsan, madaling i-troubleshoot ang mga naging aberya. Pero most of the time, challenging at mahirap itong harapin. Marami tayong kasabihan tungkol sa time. Time flies fast. Time is gold. Beat the clock. But according to the Bible, ang lahat ng bagay ay may oras at ang panahon. No? According to Ecclesiastes 3:1, to every time
there is a season and a time to every purpose under the heaven. And isa sa encouragement ko sa atin ng mga members dito ngayong hapon, so today, magtanim ka ngayon. Kasi ang mga Pilipino may kasabihan tayong kung anong itinanim, siya ring aanihin. Pero kung wala kang itatanim ngayon, wala ka ring aanihin. So today, kung ano man yung mga kailangan mong itanim at mga gusto mong mangyari sa iyo in the future, gawin mo ngayon na. Kasi just like kung anong sinabi natin kanina in James 4:14, sino nakakaalam ng bukas? Minsan, hindi lang natin namamalayan, pero yung oras ay lumilipas. At tayo na malakas pa ngayon, ay tumatanda. Alam nyo in Ecclesiastes, buksan lang po natin, Ecclesiastes chapter number 12, 3 bagay lang ating pag-uusapan ngayon. No? 3 bagay lang. It's about urgency, usefulness, mamaya na yung pangatlo. Urgency, usefulness. Okay? Ecclesiastes chapter 12, verse number 1. Verse number 1. Basahin po natin, and I hope, naintindihan natin. Naintindihan pa ba natin? Na madalas sa mga bata, lalo na sa mga bata, sinasabi natin na, matagal pa yun. Matagal pa yun. Ulitin ko, so today. Ngayon na, magtanim ka. Kung may gusto kang anihin sa susunod, ngayon gawin mo na. Alam nyo, mga bodybuilders, no? Si Pastor, maliit ang katawan ni Pastor eh. Ayaw kong magpalaki. Kasi pag malaki ang katawan, tas ganito lang ang height, parang palaka. Tingnan to. No? Kaya, okay yung ganito lang ang katawan. Para mukhang 18 pa rin. No? Ang katawan lang, ang mukha hindi. No? Pero mga bata, eto, pakinggan natin. The Bible says, remember, kailan daw? Basahin natin. Remember, now. Ngayon, thy Creator. Sino ba ang Creator natin? Alam nyo, when I was grade 4, eto lang, gusto ko i-share, and I share this a lot of times sa mga kapatiran dito. When I was grade 4, sinong grade 4 dito? 1, 2, 3. Alam nyo, grade 4 ako, pwede na. Ibaba ang kamay. Alam nyo, grade 4 ako, may kaklase ako. Pangalan niya si Matthew. Sinabi ni Matthew, Aris, naniniwala ka ba na ang tao ay galing sa unggoy? Sabi ko, teka lang, di naturo sa akin yan sa Sunday School No? Kasi alam nating lahat, no? Na ang naglikha sa atin ay ang Panginoon. At ang sabi ko sa kanya, bye, Matthew. Wala ako nakita sa family tree namin na unggoy. Baka sa family tree ninyo. No? May nakita na ba kayong unggoy sa family tree nyo? No? Tayo ay nilikha ng Panginoon. At ang gusto ng Panginoon sa atin na mga bata pa lamang, remember, ano ba yung remember? Alalahanin ninyo ang inyong manlilikha sa panahon ng inyong kabataan. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo madama ang tamis ng buhay. In verse number 2 po, please. In verse number 2, the Bible says, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw. Bago magdilim ang buwan at mga bituin. Bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alam nyo, ang Proverbs ay medyo poetic. Pero ang ibig sabihin niya, bago pa lumabo ang mga mata. Verse number 3 po. Verse number 3, please. Alalahanin mo siya bago humina ang katawan, bago manghina ang iyong bisig, bago mawalan ng lakas ang mga tuhod.
alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Yan yung nais ng Panginoon. Why? Because a time that is spent to God is spent wisely. A time that is spent to God is hindi sayang. Hindi sayang. When I was just a kid, ako po ay anak ng pastor. No? At sinabi ko dati, hindi ako magpapastor. Nakita ko yung struggles ng mga pastor. Nakita ko yung struggles ng pastor's wife. Gusto ko lang, magsusupport lang ako, Panginoon. Suporta lang ako sa church. Kasi nakita ko mula bata. Pero sabi ng mama ko, Nak, etong mga tinuturo namin sa iyo ay magagamit mo to hanggang sa iyong pagtanda. Bakit tulad nung sinabi ko kanina, that our time ay mahalaga. And the Bible says, parents, ito po ang sinabi ng Bible, in Proverbs 22:6, train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya dito sa church, hindi natin hinayaan ng mga bata na kung ano-ano lang ang gagawin. Kahit na sasabihin lang na magmura-mura, hindi natin hinayaan. Bakit? Pag hinayaan ng matatanda ang mga bata na ganyan ang ginagawa, okay lang pala eh. Alam niyo po may kasabihan na ang ginagawa ng mga matatanda, kahit mabuti o masama, sa mata ng mga bata, ito ay tama. Ulitin ko, may kasabihan tayo na ang ginagawa ng matatanda, mapamabuti o mapamasama, sa mata ng mga bata, ito ay tama. That's why, huwag sana magulat, even the parents, no, na bakit punta sila ng church? Bakit church ng church? Why? Because we want to value your time. Mahalaga yung oras natin. At tinitingnan nga natin as gold. As it is precious as gold. And dito ngayon pa lang, tinuturuan na tayo ng Panginoon na hindi natin sasayangin ang ating oras. Because the Bible says, before pa umabot na yung tuhod mo, maglalakad ka. No? Ang nginginig na yung tuhod mo, yung panlasa mo, wala na. Bakit? Di mo na makagat yung steak. No? Di mo na makagat yung karne. Bakit? Wala nang pangkagat. In verse number 4 po, please. In verse number 4, sinabi ng Bible, and doors alalahanin mo, and doors shall be shut in the street when the sound of the grinding is low. Ano ba yun? Ano napansin nyo sa mga matatanda? Mga bata, pagkausap nyo, anong ginagawa? Ha? Ano? Bingi na. And he shall rise up, the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low. Mahina na. And to sum it all up, ayon ng Panginoon, nasabihin natin na, Lord, babalik ako sa iyo. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Lord, susunod ako sa iyo pag matanda na ako. Hindi. Ngayon pa lang daw. The Bible says, remember now thy Creator in the days of the youth. Urgency. Bakit? In Psalm 90 verse number 12, the Bible says, so teach us to number our days. Pero ito muna, for us to have that wisdom. In verse number 10, the Bible says, the days of our years, ang mga araw ng taon ng isang tao ay 30. Sa Bible, ang score ay 20. 20. Lahat magsabing 20. 20. Pag ibig sabihin sa 30, 20 plus 20 plus 20. Ilan na yun? 60. Ang galing sa mata. Pwede. No? 60. Sinabi ng Bible, the days of our years. Ang buhay daw ng isang tao dito sa mundo ay 60.
Kaya nga siguro, ito yung mga senior citizen, 60 years old. And 10. So plus 10. 60 plus 10 is? 70. And sinabi pa dito, and if by reason of strength, kung malakas-lakas talaga, shall be 80, 80 years, yet is their strength, labor, and sorrow, for it is soon cut off. Pagkatapos ng 80, pagkatapos ng 90, and it's a blessing na makaabot ng 100 years old. Sinong may gusto makaabot ng 100 years old? Ako, ayoko na. No? Ayoko na. Parang mga Lord, mga 99 lang po. Kasi pag may 100 daw, may 100,000. Pero di na natin ma-enjoy yun, no? Kaya ngayon magpagamit ka sa ngayon, kahit sa Panginoon, kahit bata ka pa, hindi na bukas, ngayon. And nakikita natin dito that ang score pala, ang buhay ng tao ay 80, and soon, cut off, putol, and we will fly away. Bye-bye ka na. Bye-bye. No? That's why, ang prayer ni Moses dito, sinabi niya, in verse number 12, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Alam nyo, the reality is, kahit wala kang gawin sa buhay, kahit nakahiga ka lang dyan, kahit mag-cellphone ka lang maghapon, hindi mo mapapahinto ang oras at hindi yan maghihintay sa'yo. No? Hindi yan maghihintay sa'yo. Itong mga batan to, inisip ko lang din, hanggang dito lang ako dati. Mga 25 years old para sa akin dati. Tanda nyo na. 18 years old, parang 18? Pero ngayon, iba-iba tayo ng edad dito. And I am 25 years old. Hindi ko alam sa inyo, iba-iba tayo ng oras. Iba-iba tayo ng edad. Pero note this, that your time is very precious and God wants you to take wisdom because your time is limited. Limitado lang yung oras natin. Hindi tayo uugat dito sa mundo at dito na ako hanggang sa dulo ng walang hanggan. No? Walang ganun. Sabi pa ng mga bata ngayon, walang ganun. No? That's why, yung una, urgency. Have that sense of urgency na hindi ka na magpapabukas-bukas pa. Kung may mga plano ka para sa future, gawin mo na ngayon. Hindi na yung, bukas na lang. Bukas na lang kaya. Minsan natatakot pa tayo to take that risk na ngayon na. Pero hey, ulitin ko, time will fly kahit wala kang ginagawa sa buhay. Wala na. Ang tanda ko na pala. Wala man lang akong natutunan. Wala akong nagawa. Walang nangyari sa buhay ko. Pangalawa is the usefulness of time. Alam nyo, time is very precious that we can use it sa maraming panahon at maraming iba't ibang paraan. At the most thing and the best thing na gagawin natin sa ating time is ibigay natin sa Panginoon. You know, today, sinabi ng Panginoon in Hebrews chapter number 3, and I will end with this, or second to the last na to, Hebrews chapter number 3, verse number 4, or chapter number 4, sinabi dito, let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it. Pero, shortcut ko na lang in verse number 7, sinabi na dito, verse number 7, again, He limiteth a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said, today, if you will hear His voice, harden not your heart. Alam nyo sa mga bata pa talaga, kailangan silang ulit-ulitin natin ang mga sinasabi natin mga bagay sa kanila for them to remember. No? Sabi pa yan
Ivan Pavlov. No? Ivan Pavlov, ang conditioning. No? Conditioning na kanyang theory na kung mapapansin natin yung mga aso, hindi naman natin natuturuan magsalita, pero alam nila. Pag sinabi nating sit, upo yan sila. Sabing stand, by conditioning. No? Pero sa atin, just like sa mga bata, kailangan natin silang turuan so that their time will not be put in waste. Because time is very useful. The urgency and the usefulness of time. Because, sinabi dito sa ating text kanina in 1 Corinthians, and even, buksan lang natin, bubuksan ko lang for me to end. In 1 Corinthians chapter 15, or chapter number 6, 2 Corinthians chapter number 6, sinabi dito ni Apostle Paul, "We then as workers together with him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain." Ano ba yung grace? Sino nakakaalam ko na ang grace? Sa atin, kung titingnan natin sa Bible, ang grasya, ibig sabihin ng grasya is unmerited favor. Hindi mo deserve. Sabi pa ng mga time ngayon, no, mga Gen Z, deserve. No? Hindi mo deserve. No? Hindi mo deserve, pero binigay sa'yo. That is grace. Hindi ka deserving, pero binigay sa'yo. Ano bang sinabi ni Apostle Paul? We then, sa kanyang mga kapatid na mananampalataya, as workers together with him, beseech that you receive not the grace of God in vain. Etong meron tayo, mga members ng church, it is only by the grace of God. Amen? And the Apostle Paul is saying, naway hindi natin sayangin ang grasya na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi na nga natin pinaghirapan, pinagsasayangan pa natin minsan. At ang oras is one of that. For he saith, I have heard thee in the time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the day of salvation. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ulitin ko, if he will not work as hard as he did, just like Apostle Paul, the grace of God will still be given to him. Kahit hindi mo gawin yung mga bagay, bibigyan ka pa rin ng oras at grasya ng Panginoon. But in some measure, it would have been given in vain. Kung sasayangin mo lang talaga, it will all be in vain. God's grace, unmerited favor, is not passive, but it is to encourage, to work. Sa ating mga palataya, ang grasya ng Panginoon, it encourages us to work. And pangalawa, to say work is necessary. Kaya alam nyo, ang ginagawa ni Pastor, isip ko, bata pa man ako. Gusto kong mag-enjoy muna sa buhay. Pero nakita ko ang value ng isang kaluluwa at ang value ng time. Hindi ko na kailangan magsayang pa ng oras na mag-enjoy pa. At pagkatapos, I will suffer. Alam nyo, ang enjoyment ng mundo ngayon, gusto nilang masaya lang. Party. But that is not the wise way to spend a time. Kung may mga pangarap ka sa buhay, huwag mo na patagalin pa. Ayusin mo yung buhay mo ngayon na. It can be so useful. It's the urgency. Acceptable time of the Lord. And it says, God has a day of salvation. Just like kanina, balikan natin ang skit. Kanina po ay, in reality, alam po, naiintindihan na natin, ang reality ng buhay, sinabi sa James 4:14 kanina, will soon fly away. Just like ang usok na meron ngayon at mawawala. Pero may sinasabi ang Bible that God has a day of salvation. And alam nyo kung kailan yon? According sa Bible, behold now. Now. Kaya nga sinabi niya sa verse na binasa natin, today, if you will hear His voice, harden not your heart. Christians have no time for Christians' lives
to be consumed with ease and comfort and self-focus. Mga Kristiyano, mga members ng church, it is not time for us to mag-focus sa ating mga sarili for comfort, for ease. No, it is a time to get ready for the Lord and to be workers together with Him. Itong mga batan to, itong mga bisita natin dito ngayon, salamat tayo sa Panginoon. But the grace of God dapat mag-encourage sa atin lalo na, Lord, mag-work pa ako lalo sa'yo. Sa aming mga bisita, kanina nakita natin ang realidad ng buhay na mapamayaman, mapamahirap, mapamabango ka, mapamabaho ka, at amoy ano daw yun? Huwag nyo nang banggitin. No? Alam na natin yun. No? Hindi ko na natin tinutuloy. Huwag na natin banggitin. Basta, yun na lang. Darating ang time na ikaw ay papanaw. Pero are you sure kung saan ka papunta pagkatapos ng buhay na to? Sure ka ba? Mga bata, are you sure? Sure ka ba? Sa langit ka papunta? Alam nyo, God gave us this time for us to know that He loves us so much. Kailan tayo minahal ng Panginoon? In Romans 5:8, and I will end with this, na ating mga kasalanan, dahil sa ating pagkamakasasala, tayo papuntang impyerno. But in Romans 5:8, the Bible says, but God commendeth. Tingnan nga po natin muna saglit. And I will end with this. The Bible says, but God commendeth. Another word ng commend is give, bigay. But God commendeth, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. I just want to add and end with this and to ask this. Sino ba makasalanan sa atin dito ngayon? Huwag mahiya. No? Sino makasalanan? Si pastor ay makasalanan din. Pwede na po yung baba. According to Romans 3:10, for there is none righteous, no, not one. Walang matuwid. Wala ni isa. Sabi ng Bible, hindi lang ni Ate Aida yun. No? Laging binabanggit yan ni Ate Aida. At dahil walang matuwid, ulitin ko, Romans 6:23, the Bible says, for the wages of sin is death. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, ililigtas niya tayo. Kailan daw yun? According to Romans 5:8, in that while we were yet sinners. Kailan ka makasalanan? Ngayon. Kailan ka ililigtas ng Panginoon? Ngayon. But the Lord wants you to open up your heart, to not harden your heart, and to accept Him as your Lord and personal Savior. Kailan? Ulitin ko, the time is running. Hindi natin alam kung anong bukas. The time should be urgent. We should have that sense of urgency na sabihin natin, ngayon na. Kasi bukas ay hindi ko alam. Pastor, and I will end with this. May 3 anghel daw na nag-uusap. No? Nandun sila sa garahe ni Satanas. Doon sila sa garahe ni Satanas at nag-uusap sila doon. Sabi ng isa, friend! Unang demonyo, sabi niya, friend! Ewan ko sa mga tao ngayon, naniniwala na sila kay Kristo. Anong gagawin natin? Sabi nung isa, alam ko na ang gagawin natin. Sabi nung unang demonyo, sabi niya, friend, alam ko na ang gagawin natin, friend. Sabihin mo na hindi totoo ang Diyos. Sabi nung isa, sabi niya, sabihin mo sa mga tao, hindi totoo ang Diyos. Binugbog siya nung 2 demonyo. Binugbog. Sabi nung isang demonyo, ba't niyo ako binugbog? Sabi niya, alam na kasi ng mga tao na may Diyos. So yung isa naman nag-isip siya,
Ano kayang gagawin natin, ha? Isip naman siya, sabi niya, sabihin natin sa mga tao na hindi makakaligtas ang Diyos. Si Jesucristo ay hindi makakaligtas. Yung binugbog na isang demonyo, tsaka yung isa binugbog na naman yung pangalawa. No, mga demonyo talaga sila, no? Binugbog talaga. Sabi niya, teka lang, kaibigan tayo. Parehas tayo, mga demonyo tayo. Ba't niyo ako binugbog? Sabi nung isa, kasi alam na ng mga tao na nakakaligtas ang Diyos. Isip na naman yung pangatlo. Sabi nung pangatlo, ano kayang sasabihin ko? Sabi niya, alam ko na. Alam ko na. Sabihin natin sa mga tao na may Diyos, yung isa, sabihin mo sa mga tao na may Diyos. Sabi niya, teka lang, di pa ako tapos. Sabi niya, sabihin natin sa mga tao na may Diyos. Sabihin natin sa mga tao na nakakaligtas ang ginawa ni Jesus Christ na pagpapako sa krus. Pero sabihin din natin sa kanila, ibulong natin sa kanila, naniniwala tayo sa dalawang yan, pero wag mo munang tanggapin ngayon. Wag muna ngayon. Instead na, oo nga no. Kasi kahit alam mo na ang katotohanan, kung ikaw sa sarili mong hindi mo tatanggapin yan. In John 3:16, the Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Paano yan? If you will receive that gift. Kaya nga sinabi sa John 1:12, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Gusto ng dyablo, gusto ng mga demonyo, at gusto ni Satanas na malaman mo na may Panginoon at nagliligtas si Jesucristo. Pero ang gusto niya rin ay bukas na. Tas susunod na lang, di muna ngayon. And I just want to clear this as I end. Ang pagtanggap po sa Panginoon ay hindi pagsapi sa isang katulad nito. Na kayo ay magiging Baptist na. Hindi po. But that is the most important decision that you will make in your life. Bakit? It cost you your forever, everlasting life. Ulitin ko, hindi Baptist ang makakaligtas. Hindi namin sinasabi na tanggapin mo ang Panginoon at ikaw ay magiging Baptist. No. Baptist is just a way for you to know what is written here. Hindi namin sinasabi na dapat pumasok kayo sa amin. No. Wala pong reliyon na makakaligtas. Ngunit ang in-encourage namin, dito tayo. Kasi ito yung nagbigay sa atin ng kasiguruduhan sa buhay na walang hanggan. Naintindihan po ba natin? The time is now. Ngayon na. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Boom, karakaraka. Ngayon na. I hope we understand. Let's pray. Heavenly Father, salamat sa inyong mga biyayang pinagkaloob sa amin ngayong hapon na ito. Salamat sa inyong salita. Naunawaan namin, Panginoon, na ang oras ay tumatakbo, na kahit wala kaming gawin at hindi namin pagdesisyonan ang aming oras dito, lalong-lalo na ang buhay na walang hanggan na inyong binigay, Panginoon, it will run and it will stop sa time na wala na kami dito sa mundo. But Lord, help us to make that decision today. Gusto ng dyablo malaman namin, Panginoon, na ang Diyos ay nagliligtas at pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang iligtas ang sanlibutan mula sa kanilang mga kasalanan. Ngunit gusto din ng dyablo, Panginoon, na hindi muna namin tanggapin, magpabukas kami at sa susunod na lang upang hindi ka namin makasama sa langit at siya kami makasama sa impyerno. Ngunit Lord, salamat sa iyong salita ngayong hapon na ito, na kung saan ito ay nagsasabi na ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang accepted time. Behold, now is the day of salvation. Hayaan niyo po na mga tao na hindi pa nakakilala sa inyo ay maintindihan
na dapat ngayon na, dapat sa panahon na kung saan kami ay may lakas pa, kami ay nakakahinga pa, kami ay may senses pa, Panginoon. Because time will come, mawawala sa amin itong mga bagay na to. And Lord, salamat sa bawat bisita nandito ngayon. Salamat sa bawat kapatiran na nag-encourage to invite each and every one. Mga bisita dito, Panginoon. Lord, I pray na kayo pa po ang magbigay sa amin ng marami pang bagay na aming matutuklasan mula sa inyong salita. But before ako magpatuloy sa aking prayer, meron ba dito sa atin ngayong hapon na hindi pa nakakasigurado kung saan siya papunta pagkatapos ng buhay niya dito sa lupa? Kung hindi ka sure na sa langit ka papunta, it is sure na sa impyerno ka papunta. And the Lord give you a gift which is eternal life through Jesus Christ, His Son. You just need to accept it. Meron kaya ngayong hapon na ito magsasabing, tatanggapin ko ang Panginoon sa loob ng aking puso. Hindi ako ang makakaligtas sa aking buhay, ngunit papaniwalaan ko na si Jesucristo ang makakaligtas ng aking kaluluwang makasalanan. Kung meron man, I just want to encourage you with this prayer. I want you to follow this prayer. Sunod po kayo sa panalangin na to. Itong panalangin na to ay hindi makakaligtas sa atin, ngunit ito ang bagay na kinakausap natin ng Panginoon, where tatanggapin natin siya sa loob ng ating puso at papaniwalaan na siya lamang ang makapagligtas at hindi ang ating sarili. And the prayer goes like this. Kung tatanggapin mo ang Panginoon, sundin mo ang panalangin na to. Panginoon, salamat sa mensahe na naintindihan ko po na ang inyong pagmamahal ay pinadala ninyo sa amin na kami ay makasalanan pa. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal na mas higit na malaki kaysa sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking pagkamakasalanan at tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Iligtas niyo po ako at idamay niyo na rin po ang aking pamilya. In Jesus' name, Amen. Ako po ay magpapatuloy manalangin. Father in heaven, I've heard some voices. Nakarinig po ako ng mga boses ngayong hapon na ito. Pero Lord, hindi ko nakikita ang laman ng kanilang puso. I just pray, Father, it is a genuine faith. And talagang naunawaan po namin ang inyong salita. Lord, alam po namin na kayo ang maglilista at kayo nakakaalam kung sino ang mga sa inyo. Pero Lord, we just want to thank you for this afternoon na kung saan ginamit niyo po ang bawat isa na kung kami ay magpalakasan, kami ay kukuha ng lakas sa bawat isa na makita namin na hindi kami nag-iisa sa buhay na ito. Especially we have God in our side. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin na ang buhay namin dito sa mundo ay maikli lamang and full of sorrows, full of doubts, full of questions, punong-puno ng problema. Pero Lord, salamat, you've promised us everlasting life, that everything will change. Just like sa skit kanina kay Laz, Panginoon, na sinabi niya nagbago ang kanyang kutis, nagbago ang estado ng buhay. Na Lord, kahit mahirap man kami sa mundong ito, one day, if we are sure that we are going to heaven, there will be mansions and even streets of gold. At lahat ng nararamdaman namin dito sa mundong ito ay mawawala, Panginoon. Salamat for this. And even, Panginoon, bless the rest of the afternoon. Kayo po magpala sa amin, even sa snack, even sa mga giveaways. Salamat po sa bawat isa nandito. Kayo po ang magpatuloy na mag-bless kahit sa aming mga bisita. At sa paghiwa-hiwalay namin ngayong hapon na ito, kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan at patnubayin niyo po kami. We're nothing apart from you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po at kanta tayong isa bago tayo mag-snack. May mga snack po tayong hinihanda. And sa mga
may edad na, may mga giveaways po tayong padala sa inyo. We just want to thank you sa inyong pagdalo. And we do believe that your time is very valuable, kaya ayaw naming pauwiin kayo na thank you lang yung ibibigay namin sa inyo. And before tayo po tumayo lahat. And we want to remind you sa mga ministries po namin dito sa church every Sunday. And not just on Sundays. Siyang, please, pa-flash ako. No? Ito po yung mga schedule namin. Kung gusto niyo lamang na pumunta at makidalo sa mga service namin and schedules, morning worship service is at 10 a.m. At bago niyan, may 9 a.m. na Sunday School. Afternoon, every 2 p.m. Adult and Kids Sunday School, 9 a.m. Prayer meeting. Kung may mga prayers kayo, pwede nyong idala dito at, Pastor, papray po kami sa ganito. And choir and good news class. And yun lamang po. Maraming salamat sa inyong pagdalo and we are blessed that you are here. Ganda po tayong isa, please join. Thank you. Yan. Let's sing. I'm on the winning side. Once I drifted out in sin, had no hope nor joy within, and my soul was burdened down with pride. Then my Savior came along, and He showed me I was wrong. Now I know I'm on the winning side. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. From the straight and narrow way, I was drifting every day, out upon the waters deep and wide. But it all is over now, glory light is on my brow, and my soul is on the winning side. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. I will never have a fear, for my Lord is ever near, and in Him so often I confide. He's the keeper of my soul, since I gave Him full control, and He placed me on the winning side. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. Alam mo na ni Joy. Inyayahan ko po ang lahat ng bisita na picture taking na po, sabi ni Sister Loida. Dito lang po tayo sa harap. Lahat ng bisita po muna, unahin natin. And then, pagkatapos niyan, yung mga kapatiran na po dito. Sige na po, wag po tayo mahiya. Dito lang po tayo.